Ise TV Production. Your only island TV channel. Mr. Speaker, I move to defer the consideration of the budget of the Department of Health. Kayo bahasa, hindi kayo ang napeperwiso eh. Kaya nga iniimbita ko kayo, punta kayo ng Basilan, tingnan natin ang aktual. Pamilyar ba kayo sa lugar na ito? Ito ang dating mukha ng nooy kilala sa tawag na Fuego Fuego. Join me in to unleash the captivating and vibrant scenery of this place. Hello Isabela! Hello Basilan! Panibagong linggo, panibagong episode na naman ng Tatak Mujib ang ating matutunghayan. Ito ang inyong katropa, Mish Pio, at makakasama ninyo ko sa panibagong episode ng Tatak Mujib. Ang Deputy Minority Leader at kinatawan ng Lone District ng Basilan kasama si Mayor Siti Jalia Torobin Hataman ang nanguna sa pagbubukas noong Nobyembre 26 ng Isabela City Park sa Fuego Fuego Beachfront, Barangay Tabiawan. Sila rin ay nagtanghal ng isang marka na nagpapahayag ng opisyal na pag-turnover ng proyektong ito sa pangangalaga ng pamahalaang lungsod ng Isabela. Ang simpleng seremonya ng pagbubukas ay inorganisa ng City Tourism Office sa pangunguna ni City Tourism Officer Claudio Ramos II na ngayon ay itinalaga na mamahala at itaguyod ang naturang atraksyon bilang isang punto ng interes sa Isabela City. Pinansyal na sinuportahan ng kagawaran ng Budget at Management Local Government Support Fund na may alokasyon na 20 million pesos para sa 4,000 square meter na lupain. Ikwento ko lang nung maigsi paano nabuo yung konsepto ng park na to. Una, yung park na to pinagkakaguluhan. In fact, umabot ko sa korte yung kaso ng mga sundalo at merong nagtiklaim. So ang ginawa namin dahil naghahanap ang Isabela City ng mga government properties, pati undeclared government properties, isa ito sa nabanggit ng DNR sa amin na walang nagmamayari. So si Isabela City at that time, talagang walang mga properties kaya naghahanap ng maraming properties. Bakit nabuo at parke ang napag-isipan dito? Naalala nyo nung pandemic, maraming nag-aaway, maraming nalungkot, maraming nasiraan ng bait. So sabi namin ni Mayor, baka kailangan natin magtayo ng mga public spaces. So naghanap kami ng pondo at panahon na yun, kabago-bago ko sa Congress, so nakahanap kami ng pondo at merong inabot. So isang naisip, i-develop yung Plaza Rizal and at the same time magtayo ng iba't ibang park. Ang naisip dyan yung sa may city din, ito, pati yung improvement ng Plaza Rizal. At pangatlo, yung pag-aayos ng market. Ito ho, sinimulan ito, alam ko pondo to ng 2020 ng Local Government Support Fund. Kasi kami sa Congress, meron kami ina-allocate.
bisitahin ang Isabela City Park. Ang parke ay nagtatampok ng mga pasilidad tulad ng playground para sa mga bata, amphitheater, mga semento na walkway at benches, at solar lamps para sa ilaw. Idinisenyo ito ni City Architect Crystalline Valerie Lustria. Si Architect Lustria ang responsable sa berenal na arkitekturang estetika ng maraming proyektong infrastruktura ng pamahalang lungsod. Kasama na ang iba't ibang barangay halls at health centers at ang kamakailan lang na binuksang Pasangan Commercial Complex. Hi, I'm Architect Crystalline Valerie D. Lustria of the City Engineer's Office. Unang naging idea natin is paano yung pagdating ng time na magiging normal na lahat, paano ma-enjoy ulit ng mga tao yung lugar natin to enjoy the open space. So we designed this open space para sa lahat. This is very inclusive kasi everyone can go here, everyone can enjoy the view, especially nasa tabing dagat tayo. Bilang bahagi ng isang nakikipagtulungan na pagsusumikap sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Isabela, Kagawaran ng Paggawa at Empleyo, Nagbilao Foundation Incorporation at the Isha Foundation's Accelerate PH program nakatanggap ng negosyo cards at startup capital cash grants ang 11 na kababaihang micro-entrepreneur sa parke. Maraming salamat po unang-una sa buong may kapal sa napakagandang biyaya na binigay niyo sa atin ngayong araw na ito na magkasama-sama po tayo. Sa lahat po ng mga naghanap ng pondo para magkaroon po tayo nito, si Congressman Steve Hataman na dahil po sa initiative ni Congressman, dahil po mapapansin po ninyo, priority natin ang mga infrastructures dahil unang-una, hindi lamang po ito nagbibigay ng contribution sa ating ekonomiya, nagbibigay po ito ng livelihood sa ating mga MSMEs. Ang public spaces po kasi ay espasyo kung saan nagkakasama-sama tayo. Isang espasyo kung saan nabubuo natin yung ating pagkakaisa bilang mga taga-Isabela. And dito sa pagbuo ng pagkakaisa na ito, mas lumalalim yung ating pagmamahal sa Isabela City. Ang pinag-uusapan paano magkaroon ng complementation yung initiatives ng security forces ng local government pati yung development. Nung tinanong namin ang AFP, paano yung kanilang framework ng security, ang sagot nila sa amin, sir, kung ano yung framework nyo, yun din ang framework namin. Hindi mangyayari yung permanent security at permanent peace kung walang development o kung walang good governance. Kaya kinausap natin yung mga mayor, ang sabi rin namin, mahirap mag-develop ng isang lugar kung hindi develop yung mga infrastructure, yung kabuhayan ng tao. Kaya anong dapat solusyon? Dapat maging maayos ang pamamahala at pamumuno ng mga gobyerno. Ganito kahalaga yung maayos na pamamahala. Kaya ito reminder sa aking sarili, reminder sa mga kapitan na bagong halal at mga hinalal na dati, reminder din sa lahat na nagbabalak na pumasok sa gobyerno, na hindi ho ito trabaho lang ng mayor, hindi ho ito trabaho ng barangay at ng congressman, at hindi rin ho ito trabaho lang ng security forces, ng armed forces.
at ng PNP kung hindi trabaho natin lahat. Kung walang development, mahirap ang seguridad. Kaya ito, reminder din sa lahat, even yung pagpili ng ating mga leader ay napakahalaga. Even yung pagpili, alam ko itong nakaraang eleksyon, ikwento ko na lang po kunti parang assessment ko. Alam ko kung gaano ang tindi ng perahan, pero at the end of the day, hindi pera ang kailangan ng tao, ang pinaka-outcome na dapat kailangan, kung ano yung impact ng nagagawa nila sa buhay nila. Katulad nitong part, si Mayor Dada, alam ko, ilang 4 years pa lang siyang mayor, pero ang laki ng pinagbago. Pero hindi lang to dahil sa trabaho ng mayor, hindi lang to dahil sa trabaho ng mga empleyado at nila. Pero ang importante, ang mayor marunong din maglagay ng mga tao na dapat ilagay nila. So iniiwan natin yung hilwaan natin, yung hindi natin pagkakaunawaan sa paniniwala at pananampalataya natin habang iniisip natin ang tao. Ayun po, at inaanyayahan namin ang lahat ng mga Isabeleños na pumunta po dito sa napakabago at napakagandang Isabela City Park natin dito sa Isabela de Basilan. Isang napakagandang proyekto sa pangunguna of course sa ating mayor, si Mayor City Jalia Robin Hataman, na nagse-celebrate din ang birthday niya today, no? Talagang napakalaking birthday gift na dapat supposed to be tayo magbibigay sa kanya. Pero ito yung binigay niya sa atin, mga taga-Isabela. Ilang beses na po tayo napupunta dito, ilang beses na tayo nabibisita dito sa Fuego-Fuego, pero kitang-kita niyo po yung pagbabago, ang laki-laki ng pagbabago, at ito po yung pinakamalaking birthday gift na pwedeng ibigay ni Mayor sa ating lahat na taga-Isabela. So, sa ulitin, pumunta po kayo dito, araw, gabi, kahit na kailan, dalhin niyo yung mga anak, dalhin niyo yung mga bata kasi mag-enjoy kayong lahat. Happy Isabela! Finally, our Isabela City Park is open to the public. This is part of the Fuego-Fuego beachfront here in Tabiawan, Barangay Isabela de Basilan. So we're very, very happy that finally it's open to the public. So aside from the city park, we have our Tagima circumnavigation marker, and also soon to have our museum, our first ever museum. So we invite everyone, mga Isabeleños, Benea, andaki na Isabela City Park, and make sure that you'll get to enjoy the very beautiful sunset, the majestic picturesque view of the Malamawi Island, and of course, the beautiful environment that we have only here in Isabela de Basilan. And please help us maintain the park by ensuring na hindi kita tabuta mga basura, hindi tayo nagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Pangalagaan natin ng mabuti ang ating mahal na Isabela. So we invite everyone to please come here sa Isabela City Park. See you here! First and foremost, we are very grateful because we are from the community. We live in Tabiawan, and we are very grateful kasi we don't need to bring na sa ibang lugar yung mga kids namin kasi nandito lang sa area namin. And I think this would be a very great opportunity for the people around our community to have a little bit of business for them to have for their daily expenses. So yun talaga yung impact niya for us. I see this park as an opportunity for children to run free because we are working for children and youth in Basilan. So this organization that we're working, Solidaridad IDP Foundation Incorporated, aims to build up the confidence of children and to feel free in their own lands. Ang laki talaga ng pinagbago ng Fuego-Fuego ever since na nagsimula si Mayor. At isa to sa mga masterpiece ng mga projects niya. And it's something na I am really proud of as a Isabelena. Ako po si Nursilin Ay Unding. Nakatanggap po ako ng Nego card. Sa totoo lang po, nagpapasalamat po ako na nakatanggap ako kahit konti naman. Kung maraming tao, konti naman yung ano namin, okay na yan sa akin. For the first time, binuksan po natin ngayong araw ang ating Isabela City Park. Open for the public. Isang magandang pasyalan para sa buong pamilya. So, meron po ditong mga Nego cards. May mga pagkain po kayong pwedeng kainan dito pag pumasyal kayo. May mga benches.
May mga children's playground na pwede pong paglaruan ng ating mga bata at pwede po kayong even mag-bicycle dito sa ating park. No? Kung makikita ninyo, amazing. No? This is the first in Isabela City na magkaroon tayo ng ganito. At ito ay lahat para maging masaya at maging maunlad tayo dito sa lungsod ng Isabela. Para sa akin, this is a testament na talagang peaceful na yung hindi lang Isabela City but yung Basilan. This is a reflection na talagang yung security natin, yung peace and order is really very much improved. And this is a totality, a reflection ng pagtulong-tulong ng mga Basileño and yung mga taga-Isabela. Isabelenyo. So, even ako excited as your commander ng brigade dito sa Basilan. Even ako excited na nag-open yung park kasi sabi ko nga this manifests yung the state of yung peace and order ng Isabela City and Basilan. So I'm inviting every Isabeleño, even people outside Isabela, to enjoy our new Isabela City Park. Everyone can enjoy from bata hanggang sa matatanda. Everyone can. This is all for you, for Isabela. Actually, I am from Zamboanga. I would invite the people from Zamboanga to come over to this place. In fact, last week, I brought my mother here. So they were so happy to be in Basilan, their first time. It is a good time for us to invite people from outside Basilan, not only within Basilan, but we are planning to have an activity for children in this park. I am inviting all Basileño, Isabeleño na pasyalan nila itong Isabela City Park. Napakaganda. Hindi lang yung mga taga-Basilan, hindi lang taga-Isabela, ini-invite ko rin even yung mga from the adjacent cities and areas, Zamboanga City, mga taga Mindanao, taga Manila, no? All over the country na come and visit Isabela City. Tingnan nyo yung bagong park ng Isabela City, yung Isabela City Park dito sa Puego Puego, Barangay Tabyawan. Sabi ni Mayor kanina, we will help and we will really ensure yung security ng bawat taga-Isabela. I'm inviting all Isabeleños from all over Basilan, and most especially yung mga taga-Basilan na hindi po nakakapunta ng park. Talagang maganda po dito sa Tabyawan, especially meron na pong park dito. Ang Isabela City Park ay isang patunay sa dedikasyon ni Representative Hataman sa pagpapabuti ng kalagayan ng komunidad sa pamamagitan ng pagtatag ng mga luntiang espasyo. Maraming nagtanong sa akin bakit Isabela City ang focus ko. Hindi ho dahil doon Mayor si Dada. Pero naalala nyo ho, nung governor ako ng ARMM, ang malaking napag-iwanan na lugar sa Basilan is Isabela City. Dahil bawal ho kaming maglagay ng project sa Isabela City. Pero even then, pinilit ko at ginawan ng paraan. Paano makatanggap? Kasi from 1 billion infrastructure ko noon sa ARM, pinalaki ni Pinoy nung at that time ginawang 5 billion hanggang ginawang 10 billion kada taon yung last 3 years ko. Kaya napansin nyo, maraming daanan ang nagawa sa Isabela City. Bakit? Dahil Isabela City ang mukha ng Basilan. Kung maganda yung Isabela, maganda ang Basilan.
Kung marami ang pumupunta sa Isabela, marami rin ang iikot sa Basilan. Kung makinabang at maganda ang pag-unlad ng Isabela, sigurado ako gaganda na ang pag-unlad ng Basilan. Ito yung dahilan bakit nakapokus ang aming congressional initiative dito. Marami tayong plano at in fact, slowly ginagawa na. Balang araw, hindi kayo magtataka bakit meron ng daanan mula dito sa Puego-Puego, diretsong Peo. Huwag kayong magtaka bakit merong diversion road mula Peo papuntang Dinuangan. Dahil ito yung pag-aaral. Wag na rin kayong magtataka kung balang araw magkakaroon na ng bridge mula sa Isabela City papuntang Malamawi. Yan ay mga bagay na sinisimulan. Kaya ang pakiusap namin sa inyo, maliit na bagay ang pakiusap namin sa inyo. Sa mga kapitan, mamahala tayo ng maayos. Sa mga konsehal, magtulungan tayo. Trabaho nyo ang maglikha ng pulisiya. Trabaho ng mayor ang bumuo ng proyekto. Trabaho ko ang gumawa at maghanap ng paraan paano dumami ang pondo para sa Isabela. Pero trabaho nyo rin ang mag-cooperate once na pinapatupad ang mga proyekto. Ako buo ang loob ko. Darating ang panahon, uunlad at uunlad ang Basilan, uunlad at uunlad ang Isabela City. Gaganda at gaganda ang buhay natin. So sa inyong lahat, maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magkikita tayong muli para na naman sa isang kwento ng tapat at totoong serbisyo para sa mga Basileño. Muli ako ang inyong katropa, Mish Pio, at ito ang Tatak Mujib. Una ho, may I know, distinguished sponsor, kung ano yung take or opinion ng Department of Interior and Local Government sa kaso ng Maguindanao del Norte. Though hindi ko po distrito ito at hindi ko rin lalawigan, pero sa totoo lang, marami na rin ho ang lumalapit sa representasyong ito dahil merong dalawang gobernador at sa ngayon, ang problema ho ng mga empleyado ay hindi na ho nagsasahod at apektado na rin ang development initiative at mga interest ng ating mga kababayan sa Maguindanao del Norte. Mr. Speaker, with regards to the inquiry of the Honorable Mujib Hataman, is now with the Supreme Court, Mr. Speaker. So sa madaling salita, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ipaubaya na muna natin sa Korte Suprema ang sitwasyon ng Maguindanao del Norte. Is that correct, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Yes, Mr. Speaker. I think there are some clarifications being made.